Hindi magpapaawat ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo bukas. Yan at kahit patuloy ang mga pulis sa pagtugis sa kanilang founder at leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, makibalita tayo kay Gary De Leon live mula sa Davao City. Gary, magkakaroon ba ng programa dyan bukas ang KOJC kahit may mga pulis sa loob ng kanilang compound? Tama ka, Jess, kahit ano raw mangyari, tuloy ang event ng KOJC sa araw ng bukas dahil marami pa raw ang dadayo sa kanilang mga grupo bukas dito. Pero bago nga nangyari yan, yung statement na yan ay nagkaroon ng iringan ng KOJC at ang mga pulis na naman kanina. Jesus Christ at mga pulis. Matapos paskil ng PNP sa bakod ng KOJC compound ang mga wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Pambabastos daw sa kanila ang poster na nag-aanyaya na naman daw ng galit na pwedeng mauwi sa kaguluhan. Nangyaring insidente kaninang umaga, tiyempo sa paghahanda ng KOJC sa ika-39 nilang anibersaryo bukas. Ayon sa KOJC, inaasahan nilang dadagsa bukas ang libo-libong miyembro sa Davao, kabilang ang mga delegado galing pa sa ibang bansa. Pero ang problema, okupado ngayon ng mga pulis ang katedral, pati ang mismong open grounds ng KOJC compound. Pati na rin ang mga kwarto at boarding house sa katabi nitong Jose Maria College na tutuluyan dapat ang mga bisita, okupado na rin ng PNP. Sa ngayon, off-limits ito sa mga miyembro ng KOJC, kaya hindi rin sila makapasok sa loob. Ayon naman sa PNP Region 11, nirerespeto nila ang religious activity ng KOJC. Pero pag-uusapan pa raw ito ni General Torre at Atty. Torion kung papayagan na sa loob ng compound idaos ang mga aktibidad bukas. Ang sigurado naman daw, hindi na madaragdagan ang may 20,000 pwersa ng PNP na i-deploy dito. Alam mo, Jess, sa ngayon na inaasahan na nga natin na magkakaroon ng maayos na pag-uusap mula kay Atty. Torion at sa PNP kung matutuloy o hindi nga yung kanilang anibersaryo sa araw ng bukas. Pero bago yan, may paalala ang PNP, sinasabi nila kay Atty. Torion na hindi naman daw sila nagdi-drilling at naguhukay sa loob ng KOJC compound. Jess. Nag-uulat mula Davao City, maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.